Yung mga couple system, nangyayari yan ngayon, totoo lang, no? Dahil sa mga loan offer. Diba? Kung papansin nyo, buong ka na sa utang doon sa isa, tapos bigla may mag-o-offer sa'yo na ganitong loan, bibigyan ka raw ng ganitong halaga, tapos pagdating naman sa na-approve ka, bigla nagbabago na yung ibibigay sa'yo o i-disburse sa'yo. Tara, talakayin natin yan kung bakit tayo nababaon ng husto dito sa mga ola. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat at welcome back na naman po sa inyong lahat dito sa ating channel at maglalambing lang po ako. Pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po yung videos natin, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Diba? Napansin nyo lalo ngayon nung nagbalik ako o nung gumawa ako ng isang channel na para lamang sa mga online lending app review at sa mga iba't ibang mga bagay na pwede nyo talakayin doon sa aking side channel. Medyo babaguhin ko yung pangalan niya na yung Tor TV. Baka palitan ko na sa mga susunod na linggo. At medyo tututukan ko ang pag-oola review at saka yung mga ibang bagay na pwede nyong pagkakitaan o maging sideline o side hustle sa mga buhay ninyo para makatulong naman na magkaroon kayo ng mga extra income. Yun ang magiging plano ko sa channel ko na Tor TV. Papalitan ko rin po yung pangalan nun after this holiday. Okay? Pero talakayin natin yung itong mga tapal system, itong mga dahilan kung bakit nga babaon sa utang at kung bakit nalulubog ng husto ang isang individual dahil lamang dyan sa mga ola na yan na kung saan isa lang yung hiniraman mo after 1 month, ayun, boom, parang time bomb, parang ticking time bomb na bigla na lang umabot ng 20, 30, 40, 50 yung ulang nahiraman mo at umabot yung utang mo excuse me, sa loob lamang ng isang buwan ng halos minsan may 50,000, may 100,000, may nakausap ako talaga last year, hindi ko makakalimutan yun, umabot siya ng 50 ola at ang naging utang niya ay 200,000 mahigit. Biruin mo 50 yung ola, sinong hindi may stress? Ang sabi niya sa akin, tama naman yun, no? At tama rin dito sa lagi binabanggit ni Boss Ray, no? Yung tapal system, shoutout sa'yo Boss Ray, yung tapal system, dahil sa pag-aalok nito mga ola, yung mga loan offer nila na nag-text sa inyo, kaya nga nung nagre-review ulit ako, doon ko lang na-realize na kahit minsan, hindi na ako magtataka kung darating yung araw na singilin ako ng mga ola na to kahit wala akong utang. Kahit hindi ko tinuloy yung mga pag-submit ko ng loan application. Kaya hindi na ako magtataka pag kami naningil sa akin. Malamang makakontent ko na naman sila. Pero ito, ano pa lang ito nag-apply pa lang ako. Pero ilang text na ang nakukuha ko madalas ngayon sa isang araw. Puro iba't ibang ola yung nag-aalok. Pero never ko naman silang in-applyan at sasabihin nga na approve na raw yung in-applyan ko. Wala naman akong in-applyan dito sa pautang peso. Ayan. Teka, nasa na yun? Wala. Sa kabila pala. Wait! Yata. Si pautang peso. Sabi sa akin, hello, itatanong ko lang kung bakit di mo pa pinasa application mo. Kasama ka na sa cash releasing. Biruin mo, naalok niya ako. Kailan ako nagpasa? Kaya di pa pinapasa, hindi mo ako nag-a-apply sa inyo. Nag-apply lang ako sa isang ola, yung peso cash. Kaya nagulat ako bakit nagkaroon ako ng application sa pautang peso. Actually, pakita ko siya, sinagot ko siya. Hindi para bastusin tinanong ko lang, kasi ito niya, itatanong ko lang bakit di ko pinasa yung application ko. Sagot ko sa kanya, itatanong ko din sa inyo kung bakit text kayo ng text, di naman ako nag-apply sa inyo. Diba? Siyempre, hindi magre-reply yan kasi excuse me, may machine na ginagamit yan. Text to many. May website na ginagamit yan. Kadalasan, may sms.com. Siyempre, pagka nagpasa ng isang mensahe yan, lahat ng nasa phone book na na nakalagay dyan sa kanilang computer, lahat yan papasahan. Lahat na nakuha nilang info. Kahit hindi mo in-apply yan, kaya nagulat na bata may pautang peso. Tapos kaninang umaga, may nag-text sa akin. Hindi mo sinabi, si peso kasi, in-applyan ko talaga yan. And then, meron ding nagsasabi na, teka, si Kashkano, pakita ko sa inyo to. Wait lang po. Ito, si Iperas, pero, pag tingnan mo sa
laman ng text is Pera for You, exclusive VIP offer. Alam niyo naman si Pera for You, kasama yan sa lending company ng UPeso. Di ba, may kaso nga yan last year, hanggang ngayon nandun pa yata, hindi pa umaandar ng gusto yung kaso. Hindi pa naman na-dismiss. Kaso pag tinignan mo sa SEC na list of recorded lending na suspended, tsaka may cease and desist order, kasama si Pera for You, si Loan mo to, si Pera Lendings, diba, si UPeso, kasama dun na mga may cease and desist order permanent, tapos may nakalagay sa gilid, revoke. Kung titignan nyo sa website, ha, hindi ko sinabing sa akin galing yun. Galing sa website. Wala akong binabanggit. SEC nagsabi, hindi ako. And then, meron pa, Cashcano. Oh. Kailan ako nag-apply sa Cashcano? Never ako nag-apply. So, it means, pinamahagi na sa iba't ibang mga OLA. Kaya ngayon, no-operan ako. Ngayon, siguro kung natuloy, excuse me, kung natuloy yung aking pag-loan doon sa Peso Cash, o talaga nabigyan ako, at aabangan nila dyan, yung aking due date. Siyempre, pag alam nila malapit na yung due date ko, o-operan ako niya ng, kunwari, nakahiram ako ng 2,000, no? Tapos, pinadala sa akin, disburse sa akin is, excuse me, medyo, manila muna ko, is nasa 1,000 na lang. Di siyempre, after 7 days, 2,000 na ibabalik ko. Kung natapat na wala akong pera, o-operan ako ng ibang kasabwat nila na OLA. Pagsasabihan na, pahihiramin ka namin ng 1,000. O kaya ng 2,000. Di nga, apply ko ngayon. Dahil sa loan offer, dahil kailangan ko pambayad doon sa nauna nga. Tapos, siyempre, pag hiniram 1,000, magiging 2. Tama talaga si Boss Rai, di ba? Tapos, after second day, dahil overdue ka na doon sa 3, hihiram ka na naman. Yung 3 mo, naging 6. Di ba, parang yung cycle na ng system nila talaga na magpain ng maliit na halaga, pagkatapos magugulat ka na lang, after a month, baon na baon ka na sa utang. Dahil sa tapal system, at ang dahilan ay ang loan offer ng mga iba't ibang OLA na magkakaiba ang pangalan, pero magugulat ka, alam yung number mo. Diba, violation na ng data privacy yun eh. Para sa akin ha, kasi iba yung OLA na nag-o-offer eh. Saan nyo nakuha yun? Doon sa simulang OLA, doon sa naunang OLA na hiniraman ko, pagkatapos, inoperan ako ng ibang OLA na hindi ko naman ina-applyan. Diba? Doon pala, yung sabihin, yung nauna na yun, magkakasabot sila hanggang sa dumami yung OLA mo. Kung may 50 OLA ka, malamang lahat sila magkakasabot. At hindi lang sa malamang, kundi malamang sa alamang. Diba? Kaya nababaon tayo sa utang eh. Siyempre, tayo naman mga desperado, gusto mabayaran. Dahil nga, wala pang due date, andyan na yung tawag. Maghapong tawag, may magdamag pang tawag. Ano yung mga taga-call center ba yung mga OLA agent na yan? Minsan naranasan ko rin yan eh. Yung tulog ka na, biglang iilaw nila yung cellphone ko. Dahil ako, nakasilent lagi yung cellphone ko eh. Ayoko may tumutunog sa sa phone ko. Naiinis ako pang ting! Maliban na lang kung may alam mo kung paparating na order yan. Kaya ngayon, sabi ko, it means, hindi nag-usap-usap eh. Systematically, they are only one company na may iba't iba lang talagang pangalan na kung saan ay pinaparehistro nila. Pagkatapos, sasabihin na hindi nila kaano-ano yung OLA na yan, wala kaming kinalaman. Siyempre, hindi deny nila yon eh. Pero kung papansin mo, magiging mapanuri tayo. Isa lang eh. Isang OLA, bigro mo, nanganak ng 20, 30, 40, 50. Di ba? Dahil sa loan offer, ayan, dahil sa takot mo na maharas ka, sa takot mo na magulo yung mga kaibigan mo, yung mga contacts mo, napilitan ka tanggapin yung offer nila. Ako naranasan ko rin naman yung yung pumatol sa mga loan offer na yan. Pero, hindi ganun karami. Nasubukan ko si OLP. Isang beses lang. Tapos binayaran ko na agad. Kasi sabi nga na, taas daw interest pagka naka-second loan ka sa kanila. Kaya hindi ko na tinuloy. Binayaran ko na lang. Ayoko na umulit. Si Juan Han, sinubukan ko, reject naman lagi. No? Marami rin ako in-apply pero lahat halos reject. Hindi ko alam. Siguro dahil uwi na yun ni Lord na wag ako mabaon ng husto sa OLA. Kaya nga, konti lang yung nahiraman ko. Hindi ako yung talagang as in lahat in-applyan. Sinubukan ko lang iba, nung iba. Tapos, yun nga, yung tala, bilis, ito, nabayar ko yung Gcash. Tapos, unti-untiin ko na. Tapos, yung iba, yung nahiraman ko, yung OLP. Then, magugulat ka na lang.
ang dami pa rin offer kahit di ka na nag-apply na loan. Pagkatapos ito nga, yung nangyari, yung February sa akin, yung last December, January, February, na may naniningil sa akin kahit di ka nagutangan. Tapos masama pa nun, wala akong utang, pinuusap ko sa Facebook at nanggugulo pa. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, malamang yan sa alamang, kung makatulong man sa atin yan sa unang beses, mas tragedy, mas chaos yung nangyayari after mo makahiram sa kanila dyan sa mga ola na yan. Loan offer, tapal system, and then stress, depress. Ayan ang problema. So yan, sana mga kadyan nakatulong ang video ito. At pakifollow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At maraming pong salamat hanggang sa muli. Sarang hamnida po.